Good day po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po sa ating tutorial, Fiber Cable Internet Tutorials. So, good morning po. Ito pong topic natin today is ang paglalagay ng closure, fiber closure sa ating trunk line at saka feeder line. So, ito po is dome closure, 48 core. Ayan, tatanggalin lang natin yung sing-sing, tsaka yung takip niya. Then, tatanggalin lang din po yung strap doon. At saka po tatanggalin din yung unang layer dahil yung pangalawang layer lang po ang ating magagamit doon. So, pag natanggal po natin yan, tsaka po natin lalagariin yung bandang ibaba dahil doon po natin ipapasok yung ating mga fiber. Bali, meron pong 4 na butas yan. So, ang lalagariin lang po natin dyan is yung 3. So, natanggal na po natin yung unang layer. So, yun po yung ating kailangan, yung pangalawang layer. So, okay. Dito naman po is, ayan, nilalagyan na po ng palatandaan yung ating input para po hindi tayo maligaw kung sakaling magdudugtong na tayo. Yung dilaw na po na yun po yung ating machine, DBP 740. Ayan, ito po yung sinasabi ko kanina na lalagariin yung kwitan para po may pasok natin yung ating trunk line. Diyan po papasok yun dahil magkasama po silang dalawa dyan. Dahil naka-slit po tayo, hindi po tayo nagpuputol sa ating trunk line. Dahil iniiwasan po natin yung losses. Kahit po naman may dugtong natin ng maganda yon, hindi pa rin po natin masasabi na walang loss yun dahil may mga consider loss na po yun sa point. So, natanggal na po natin yung takip yung sa una, malaki. So, susunod po natin yung isa. Yan. So, mga kapwa po natin na cable internet technician dyan or internet technician, please like and share na lang po mga kaibigan para meron po tayong matutunan kahit papano. Hindi ko naman po sinasabing ito yung tama. Ito po yung aking nakakagawian sa paggawa. Marami po kasing klase ng closure dyan na iba-iba. Kaya papakita ko lang po kung paano ko gawin ito. So, nabutas na po yung isa at bubutasin na ulit yung pangatlo. So, yan na po yung last na tatanggalin. At piniprepare na po ng ating mga kasama yung dun sa gawing kanan, yung fiber. So, yun, bubutas na po natin at lilinisan lang po natin yun para hindi sagabal dun sa ating fiber na ipapasok. At para hindi rin po madumi. Yan po ayaw na ayaw ko kapag ako ay nagpa-fiber, ayaw ko po ng madumi. Oops, nalaglag po yung ating tornilyo doon. Itabi lang po natin yun at ibabalik po natin yung mamaya. So, hihigpitan lang po natin yung mga ibang tornilyo dyan dahil maluwag. Saka po, pag naipasok na sa loob, bigla pong magbaklasan. Putol po lahat ng ating fiber dyan. Ulit po ang ating gawa. So, dyan po is luluwagan na yung ating screw dun sa clip na iipit dun sa fiber. Yan, bali 3 po yun. Bali 6 na screw po yun dahil 3 butas. Tigalawa po. Yan, at maya po ipapakita po natin kung paano po islit yung ating fiber gamit ang ating dalawang klaseng slitter tools. Dahil po ang ating fiber is armor at hindi po tayo nagpuputol,
Kaya gagamit po tayo ng sliotar. At ito rin po ang aking nakagawian. Yan, tulad po niyan, piniprepare na po yung papasukan ng ating sliotar para dun sa hangganan ng ating input at saka output. Yan, medyo linis-linis lang, punas-punas. At maya-maya po i-slit na po natin yan. Bali, 36 core po yan. 3 copper tube lang po yan. Blue, orange, green. So, ayan na po. Minamarkahan pa yung kabila. At gagayak po natin yung ating sliotar dyan. So, yan. Nahati na po niya. So, okay dito po is igagayak na ipapasok na natin yung ating sliotar. Mapapansin nyo po dyan na kulay pula po yung roller ng ating sliotar dyan. Which is hindi po niya kayang hatiin yung ating outer coat dahil po lumilihis. Dahil yung roller nung sliotar na yan is manipis po. Lumalabas yung ating fiber. Ayan. So, makikita po natin dyan na medyo nahihirapan kami. Ayan. So, ipitan lang po natin yun. Meron pong sa ilalim nun, meron pong adjustment yun, yung talim niya. Kung malalim ba o masyadong mababaw. Titimplahin nyo po yun, depende dun sa kapal ng ating outer coat. Ayan, tulad po nyan. Sisikwatin po niya yung balat. Titignan po natin kung nahati yung pinaka-armor. Kasi kung hindi po, mag-a-adjust po ulit tayo ng talim. Kagaya po nyan, hindi po tumagos. Kaya po mag-a-adjust po ako ng talim. Konti-konti lang po kasi baka pag sumobra po, pati po yung ating fiber sa loob, tamaan. Naku, ulit po tayo ng mga kaibigan dahil putol na po agad yun pagka tinamaan yun. So yan, medyo wala pa rin po dahil ibang brand po ito ng fiber, kaya iba po yung adjustment nya kumpara dun sa aming unang mga fiber na ini-slit. In-adjust po ulit yon at nag-retight. Pakasadahan po ulit. Saka po ulit natin i-check kung tumagos na. Medyo dahan-dahan lang po sa pagsikwat. Baka po masikpat natin yung fiber todas. Sa ganyang sitwasyon po medyo maselan. Kailangan po natin ang pag-iingat talaga. Dahil hindi naman po kagaya ng wire lang yan na pag naputol is babalatan at ibibilot. Yan po, pag naputol, basag na po. So ayan, nag-adjust po ulit ako doon at pinasadahan po ulit natin hanggang sa makarating doon sa kabilang dulo. Mas gamay ko po kasi itong ganitong slit dahil ang iniiwasan po natin is yung sinasabi ko kanina na losses. At mas maganda po ito para walang putol. Ang puputulin lang po natin dito is yung kailangan nating buffer tube at yung kulay ng fiber. So kagaya po niyan, nakailang pasada na tayo is wala pa rin. Hirap pa rin. So itatry po namin yun sa kabilang side naman ng fiber. Titignan po natin kung maganda yung magiging pasada. Pero sa pagkakaalam ko po, ito na yung lumihis na yung roller dun sa fiber. Kaya po magpapalit tayo ng isang sliotar na mas maluwang yung kanal ng sliotar. Siguro po sa iba
Yung iba po kasi ang alam ko is nagpuputol. So para po dun sa mga hindi pa nakakakita ng ganito, para sa inyo to, pag-i-slit ng ating fiber. At ang setup po namin kasi is hindi po namin isinasagad yung putol sa poste. Lagi po kaming nagpapasobra ng 10 meters mula po dun sa pagkaka-clip ng fiber pababa, dahil mas maganda pong gumawa sa baba kesa sa taas, lalo na po kung umuulan. Yan. So papasadahan po ulit natin yung kabila. Yun. Yan, check po ulit natin kung maganda yung pagkakahiwa. So wala pa rin po. Dito lang po is tiyagaan lang po tayo mga kaibigan, dahil hindi po pwedeng sa isang pasada is mabubutas na po agad yung armor. Tulad po nun, binalik ko po. Yan, dahil hindi po talaga niya makuha yung tamang pagkakahiwa. Yan. Tiyagaan lang po dito. Medyo kakain po ng kaunting oras, pero sigurado naman po yan. Yan. Babalik po ulit natin, papasadahan. Dito po is itutuloy-tuloy na natin to hanggang sa lumihis po yung roller. Nabubulol pa tayo. So, wala pa rin. So sige, testingin pa lang natin. So yun, medyo nahiwa na po. Lumabas na yung ating fiber, pero hindi maganda yung pagkakahiwa. So i-try pa natin hanggang sa kabilang dulo. Yan. Medyo tiyagaan lang po talaga mga kaibigan. Yan, tulad po nun, lumihis na po ata yung roller dyan. Ayun, lumihis na po. Napansin nyo, inikot ko dahil lumihis na. Pero tinuloy ko pa rin. At sinilip ko sa ilalim na ang dinadaanan niya po na dyan is yung hiwa sa kabila. Ayun. Kaya po medyo sablay na yan. Hindi na po pwede pagkagaling. Kaya papalitan ko na po yung sliter na yan. So tanggalin po natin. Ayun po yung isang sliter. Yung mas malaki po yung kanal ng roller niya. Yun, dilaw. Yan. Diyan na po natin makukuha yung tamang hiwa. Pero ganun pa rin po, mag-a-adjust pa rin tayo ng talim dahil magkaiba po sila ng lalim. Medyo mas malalim pong kumain ito dahil mas madikit po siya dun sa blade, at dahil nakabuka po yung roller nito kumpara po dun sa isa. Ayun, pansin nyo po. Yan po ang inyong lingkod. Cable fiber internet technician. So ayan, pinasadahan po natin ng isa at i-check po niya ulit yan kung kumain na maganda, dahil pabalik-balik ko po yung pinasadahan dahil mababaw pa po yung talim. So ayan, ito pong tutorial natin mga kaibigan, hindi ko po sinasabing ito po yung tama. Ito lang po yung naituro din sa akin, at sa pagsasaliksik ko din, ito po ang aking mga sinundan. Kaya simulat sa pulpo, ito po ang ating ginagawa na sa pagpapiber. Bali 2-in-1 po itong ating setup. Magkasama na po dyan yung ating internet at saka yung ating cable. Bali gumagamit po tayo ng dalawang system dyan, isang EDPA at saka isang OLT.
at saka po yung server para dun sa ating IT. Magkakasama po lahat yan, at saka isang transmitter galing sa ating pinaka main office na bumabato ng ating RF. Kaya po pag nag-avail kayo sa amin, may cable na po tayo kasama na internet. Kasama na po yan sa isang modem. May internet ka na, may cable ka pa. Hindi po kagaya sa iba na internet lang po. So okay na po yung pasada nung kabila. Yung kabila naman pong side ang ating papasadahan. Bali susundan lang naman po natin yung dating hiwa dyan, dahil hindi naman po pwedeng ikutin pa dahil meron pong messenger. Kaya yun lang po ang ating dadaanan ulit. Bali mag-a-adjust lang po tayo ng talim ulit. Yan. Medyo tiyagaan lang dito mga kaibigan, kasi hindi po pwedeng madalian eh. Kaya tiyagaan lang po. Baka po mainip kayo eh. Ganyan po ang aming style ng pagtatrabaho. Yan. So hinigpitan na natin yung roller, tsaka yung talim nilubog na. Adjust ulit tayo dyan. May marker po yun dun sa ilalim, kaya hindi po kayo maliligaw kung gaano kalalim yung ina-adjust ninyo. At tulad po nyan, isang pasada lang is bumuka na. Yan. Ayun. Dahil may armor po ito eh. Mayroong maliit na manipis na lata sa pinakaloob niya, kaya medyo makunat po talaga yan. Yan. Bali ang sukat po niyan kabilaan isang dipa. So bali sa isang dipa po is 1 meter. Bali 2 meters po yan kung susukatin, dahil yan po ang alam kong tama. Dahil sa pagkakaloop dun sa loob ng tray, hindi po pwedeng maikli. Pwera na lang po kung talagang naputol na at idudugtong nyo ulit. Pero pagka ganyan pong bago, 1 meter po yan kabilaan. Dahil mas maganda po itong mag-loop, hindi pilit. So yan, medyo maganda na po yung hiwa niya, lumalabas na agad. Ayun, nakita na po natin yung buffer. Chine-check ko lang po dyan kung yung buffer tube is tinamaan nung blade. Dahil kung tatamaan po yun, i-adjust ko po paangat. Dahil po baka sumobra yung lalim, tamaan yung fiber dun sa mismong laman ng buffer tube. Wala pong mangyayari dyan sa ginawa natin pagka tinamaan po yun. At medyo maikli lang po yung fiber na yan na naiwan sa baba. Ayan. Chine-check ko rin po yun kung medyo malalim yung pakain, yung padaan, at mag-a-adjust po tayo paangat para hindi po madisgrasya yung fiber natin. Ayan, sinisilip lang natin yan mga kaibigan. Medyo mainit lang po dyan sa lugar namin, kaya tagaktak na rin ang pawis natin dyan. So wala naman po, kaya po pwede na nating ituloy. So yun. At medyo madulas na kasi lumabas na yung gel nya, kaya gumamit na ng basahan yung kasama natin dyan. Po pwede naman pong tissue, kaya lang napupunit kasi yung tissue, kaya mas preferred po namin yung mga lumang damit. Yan, mga pinaglumaang damit, mas maganda po yun, dahil pwede pang labahan para sa susunod na araw pwede ulit gamitin. Yan.
medyo tapos na tayo dyan. At tatanggalin na po natin yung outer coat na yan para lumabas na yung ating buffer tube. So binibitak na nung kasama ko. Yan, lumabas na. Pag nagamay naman po natin yung sukat nun is kaya na po ng isang pasada yan, kabilaan. Kasi nakuha na natin yung lalim ng blade. Sa una po kasi talagang kakapain natin dahil hindi po natin kabisado yung fiber. Tulad po niyan, merong pang hindi nahiwa, kaya papasadahan po natin ulit ng isa. Yan. Hanggang sa medyo mahiwa yung lata sa loob na manipis lang naman. Yan. Hanggang sa lumabas po yung kanyan, laman. Bali yan pong ginagawa natin na yan is trunk line to feeder line ng ating nap box. Yan po kasi yung magsisilbing main line natin galing sa main office. Diyan po tayo kukuha ng signal papunta sa ating feeder line. Bali ang setup po na yan is 1x4 at 1x8 dahil medyo malayo na po yan sa ating main office at i-consider po natin yung losses per kilometer. Para po makasigurado tayo na maganda at mabilis, malinaw ang ating cable at internet na ating i-distribute sa mga subscriber natin. So yan, nahiwa ko na po ng blade yung sa may bandang input at ibubuko na po namin yan dahan-dahan para lumabas yung fiber. So yan, maya po pag natanggal natin yan, isi-set up na po natin dun yan sa ating dome closure para ma-segregate na yung ating fiber na gagamitin or buffer tube. So yan, kung makikita nyo po nadukot na natin, kaya slit ang tawag po nila dyan. So yun, sa kabila naman, okay, dito po is nabalatan na namin. Ayan na, tinatanggal na lang po yung mga lubid na nakapalupot dun sa mismong buffer tube dahil meron pa pong lubid yan, pinaka protection pa nya. So gugupitin na lang po yun dahan-dahan, paunti-unti hanggang sa maging free yung tatlong buffer tube na hindi na magkakadikit. Medyo ginagamitan na po niya ng basahan yan dahil malagkit na po masyado yung gel. Yun, mapansin nyo. So yan, yung puti na yun is fiber pa rin po yan, kaya lang parang pinaka guide nya po yan na matigas fiber din po yan, gawa din sa fiber. So gugupitin din po natin yun dahil di naman natin kailangan yun. Yan. Gugupitin na yun. Sa paggupit po na ganun, medyo ingatan lang po nating mabend yun doon sa puno ng ating buffer tube dahil pagka po yun ay nabend, delikado po, baka makutol. Naku, sayang yung ating paggugol ng oras doon. Uulitin po natin ulit yan mga kaibigan. At sa pagkakataong yun, baka
putulin ko na yung fiber na yan. Yun po ang ating iniiwasan. At pinapacheck ko po ng matino, ng maayos, kung merong tama ng blade dun sa ating sliter, para ma-check po kung tinamaan yung loob. Yan, okay. Maya maya lang po at ipapasok na natin dun sa ating closure yan. Ito pong time na to is alas 12 na po yan. Kaya igagayak lang po natin yan at maglalagay lang tayo ng kanosa para po dun sa ating puwitan ng ating closure. Yung kanosa po na yan, makakatulong yan sa sa insekto, sa butiki, yan, para po hindi pasukin yung ating closure. Dahil po pagka pinagbahayan nila yan mga kaibigan, mangingitlog sila dyan, gagawin nilang itlogan yung tray, ganun, maaari pong maputol yung ating fiber. Kaya po minsan magtataka kayo kung napakaganda na ng inyong pagkakagawa, bakit napuputol pa rin. Yun po ang isang dahilan, yung butiki. Minsan po pinagbabahayan pa ng mga abuhos yan. Kapag ka natapat po sa mapuno, papasukin po nila yan. Yan po tayo magkakaroon ng problema. So ayan, natapos na po. Nahiwalay na yung ating kailangan na buffer tube, which is yung buffer tube green. So ipapasok na natin dun yan sa mas maluwang na butas, dahil dyan po nakapwesto yung pang mainline na double fiber. So medyo dahan-dahan lang din po dyan, kasi medyo masikip po dun sa may bandang loob, dahil nandun na po yung clip, yung iipit dun sa fiber. Bali dalawa po kasi ang ating pang-ipit dyan, isa dun sa messenger at saka isa po dun sa pinakakatawan ng fiber. Kaya medyo matibay po yung ganyang style ng closure. So yan, tatanggalin po natin yung isang tornilyo dahil kailangan po natin ipasok sa gitna. Hindi po kasi natin po pwedeng idiretso na kupiin yung fiber, dahil mapuputol po yun eh. Kaya kailangan pong tanggalin yung isang tornilyo para nakabuka talaga siya. Yan. So babalatan lang po yung messenger dahil hindi po kasya dun sa butas nung isang clip. Thread type po kasi yung isang pang clip natin dyan sa messenger. Yung isa po kasi iniipit lang, yung isa may tornilyo papasok sa butas, tapos iipitin po ng tornilyo. Medyo marami pong proseso, kaya pagka ganito po dapat medyo matyaga tayo mga kaibigan. Hindi po pwede yung okay na yan, tama na yan, dahil po pagka ito po ay nagka-problema, tayo lang din po ang gagawa. Yan, si Roel po yan, yung ating isang kasama, si Boy Kulot. Kaya ako po nasabi na ako lang din ang gagawa dyan, dahil tayo po ang nakatoka dyan sa lugar na yan eh. All around technician po tayo dyan. Yan po ang ating hawak, mainline, feeder line sa mga nap. Yan po ang ating mga tinotrouble. Bali iba pa po yung team ng ating mga installer dyan. Kaya medyo mabigat po yung ating pinapasan, dahil sa atin po nakasalalay yung mga
magandang daloy ng signal. Dahil po pagkapangit po ang pagkakagawa niyan, sigurado po pangit din ang kalalabasan ng ating internet tsaka cable. Kaya kailangan po medyo pulido yan, mga kaibigan. So yan, nabalatan na po niya yung dalawang messenger. At hihiwalay ko lang po yung green dahil baka umipit. So yan. Dapat po kasi yan lalagyan ko pa ng tape, pero hindi ko na po nilagyan ng tape para mag-segregate. So yan, papasok na po. Yan. Bali, tatanggalin lang po natin tornilyo doon para maipasok yung messenger ng ating fiber. Yan. At maya maya lang po ilulup na natin yan dun sa ating tray. Yan, napansin nyo po ayun, nakaangat yung isang part ng clip dahil ipapasok po natin yun. Niluwagan po natin yun dahil humaharang po dun sa ilalim, hindi po maiangat yung clip. So yan, malapit na po ito, malapit na. Talagang ganyan lang po ang proseso niyan, medyo matagal po. Mahirap naman po kasing putol-putulin, mahirap pong sundan, kaya medyo dinire-diretso ko na po. Bali, ang susunod po natin na topic dyan is yung pagnanap dun sa mga poste. Dahil po hindi ko na na-videohan yung pagdudugtong ko dyan ng fiber nung natapos ko po yan. Kaya ang ipapakita ko na lang po sa inyo muna is yung paglalagay ng nap box sa mga designated na lugar. Hayaan nyo po at pagka nagkaroon ulit ng pagkakataon, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung pagdidistribute ng fiber sa feeder gamit ang ating 1x4 PLC splitter. Maglalabas din po tayo ng parang diagram niya doon kung paano po natin i-distribute. Yan, nailagay na po. So yung isa po is nakalabas dahil hindi nakasya doon sa pinakagitna dahil napakataba po niya, ng kapal ng balat niyan Kaya ang inipit lang po natin is yung input, pero nakasecure din naman po yung bandang ibaba na yun dahil nakaipit po yung messenger nun dun sa thread type na pang clip natin. So yan, ihiwalay po natin ulit yung green dahil yung natitira pong dalawang copper tube natin ilulup na po natin yan dyan sa likod ng tray. Sisecure na lang po natin dyan yan. Ayun, nilalagay na yung thread type na clip. Parang pan lang po kasi yun tornilyo na mga 15 or 16 ng laki ng tornilyo. Tapos yung bolt nya is hiniwa sa gitna. Kaya doon po papasok yung messenger, tapos bali iipitin na lang po nung nut. Ganun po ang style nun.
So yan, ilulup na natin yung natitirang dalawang buffer tube yan. Sa paglulup po nito, medyo iingatan nyo rin po dahil pagka ito po ay na-bend ng masyado, baka po mag-7, mapuputol po yung fiber niyan mga kaibigan. Kaya ayan po, dapat po maganda yung pagkakakon natin. Saka po natin yan i-cable tie. Yan. Pagka na-cable tie po natin yan, doon naman po tayo sa harap na, sa pinaka-tray na. Yan po ating mga kasama, si Ruel at saka si Adrian, si Boy Kulot at saka si Boy Unat. Dati po kasi yung isa is long hair, nagpagupit lang, kaya po tinawag nating Boy Unat. So yan, kinikable tie na po natin. Dito po is kahit anong cable tie naman po, yung black or yung white po, pwede po yan, basta medyo mahaba lang po, mga isang dangkal, para maiikot po natin ng 2 beses. Yan. So sa ganyan pong paglulup is secure na po yung ating fiber dyan. Wala na pong takas yan. Oh, kanino bang kamay yun? Magulo ah. So yun, medyo may na-bend po dun, kaya medyo inayos ko ng konti dahil baka po maputol ng tuluyan yun. Hindi na po natin magagamit sa susunod yun. O pwede naman po magamit yun, puputulin na po natin yun. Dahil kagaya nga po ng sabi ko, mas gusto ko po yung buo na dudukutin kaysa dun sa pinuputol. Dahil isa pa pong hassle yun sa dami ng dinudugtong. Kaya mas mainam po yung buo. So yan na po yung ating input at saka output ng trunk line. So maraming salamat po sa inyong panunood mga kaibigan. Ito po ang inyong fiber cable internet tutorial. Please like and share lang po, at marami pa po tayong ituturo at ilalabas ng mga diskarte o technique sa pagpa-fiber. So ilulup na lang po natin ng maayos yan para hindi po ulit mabend, at tatakpan na po natin yan. So ayan, kukunin po natin yung first tray para pantakip dyan, dahil pangalawang tray po yan. So yun lamang po. Marami pong salamat sa panonood ninyo. Ito po ang Fiber Cable Internet Tutorials. Salamat!